Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayon din, pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Siyempre, agbyag Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, apulakay, nag-iisa ka, wala kang katulad, bayaning buhay. Mga kaibigan, pakinggan naman natin mga kaibigan. Mga kasinungalingan na naman ni Lolo mga kaibigan. Hulihin natin mga kaibigan yung mga pananalita ni Lolo mga kaibigan. Tako, umentra pa to si Ignacio ng Diriso. Bisitahin natin mga kaibigan. Ano naman nangyayari dito kay The Kings mga kaibigan? Bakit pala yung epal dito kay The Kings? Yan natin, ano ba meron sa channel ni The Kings? The Kings videos. Wala na rin pala eh. Binoykot na rin pala eh. Wala na, binoykot na rin. Di ba? Mga Judas Barabas yan eh. Di ba? Mga walang paninindigan yan eh. Di ba? Kulaong ang idol nyo. Talagang idol namin si Francis Leo Antonio Marcos. At hindi lang basta idol, mahal na mahal namin sambayan ng Pilipino, di ba? Pwera sa inyo ng mga ulupong. Hay! Naku po! Sakit! Anong masakit ha? Antayin ninyo ang balik sa inyo. Dahil yan ang talagang masakit, di ba? Antay-antay lang. Pakinggan natin yung mga kasinungalingan ni Lawlaw naman. Kasi po, palaging kasama ni Lawlaw to mga kaibigan. Talagang bilib na bilib kay Lawlaw to. Ayon doon sa loob Ayon daw doon sa loob. Sige. ang balita dito talagang ngayon daw medyo pumuporma daw talaga Ayon daw doon sa loob. So hindi siya sigurado mga kaibigan. si Tulaong, kaya lang ang pansin hindi siya makaporma at ayaw mo mga warden na bumalik na dati niyang warden ang lagay-lagay. Okay? Ngayon pala, kaya na alam mo yung nagpapasok sa mga Yossi, nagpapasok sa mga cellphone, kaya totoo pala, hindi kaya sa tulungan. Ng putok ngayon, may paratang naman mga kaibigan. Kumikita daw si Apulakay sa kulungan mga kaibigan. Anak ng padoting talaga. Mga invento nito ni Lawlaw mga kaibigan. Sino kaya yung source nito ni Lawlaw na naman? Nakalawlawag kami. Yes, totoo yun. Baka naman, bilib naman si Ngaknak mga kaibigan. At saka si Kalbo. Ang galing talaga magsisakayan nitong mga to. Siyempre, hilawlaw mga kaibigan panay ang padulas niya nilawlaw mga kaibigan. Siyempre, kung hindi niya padudulasan ito mga kaibigan, hindi niya pa iinumin, hindi niya pa kakainin, hindi niya pa sisiklaban mga kaibigan, iiwan lahat siya nito. Diba? Ganun lang yan. Yun, kumita siya sa kulungan, in-explain bakit nakakapasok ang perang kaison kasi nag-testify ako eh. Nag-testify daw siya mga kaibigan. So, ibig sabihin nito mga kaibigan, nakaharap niya yung mga matataas na opisyal mga kaibigan. Pakinggan pa natin. Nag-testify ako. Na talagang ako nag-aabot doon kahit nandun ang mga warden. Nag-testify daw siya mga kaibigan. Talagang nag-aabot daw siya mga kaibigan. Diba? Diba naman sinungalin mga kaibigan? Ikaw pala yung salarin, Ikaw pala yung nagpapasok ng mga illegal. Naku, Lawlaw. Nagot kayo. Nag-testify ako talaga. Nag-testify daw siya mga kaibigan. So, ibig sabihin nito, kausap niya yung mga nasa loob mga kaibigan, ha? Tingnan natin, ha? Witness ako, actually, totoo. Ako po yung witness. Ayan, inaamin ko lang. Witness daw siya. Witness daw siya mga kaibigan. Anak ng patuti ka talaga, Lawlaw. Kung may masabi ka lang, may makadalang talaga eh. Hindi ka talaga makabubo na. Sige. At nag-initan niyo ako, isa ako sa witness nung nagpag-meeting ako sa director ng BTFP. Isa daw siya ron sa witness nung nakipag-meeting daw siya ron sa director ng BGMP. Uga! Haharapin ka ba nun? Anak ng patuti ka, Director General. Haharapin ka? Anak ng patuti, hindi ka naniniwala sa Lawlaw. Nagsulat ako ng affidavit at yung talagang kompleto. Nakipag-meeting ka ba o nagsulat ka lang? Alin doon ang totoo, Lawlaw? Anak ng patuting, oo. Okay? Alam naman ni Atty. Aboy.
Alam daw ni Atty. Aboy, mga kaibigan, kung damay na naman tong mga UTW dito. Nakipag-meeting daw siya. Ibig sabihin ng mga kaibigan, pag nakipag-meeting ka, face-to-face yun mga kaibigan. O, di ba? Ano yun, nakipag-meeting ka para gumawa ng sulat, anak ng patuting lawlaw, buwan paikutin dito. Okay? Ngayon, yung contact ko doon, O, ngayon may contact na siya doon. Akala ko ba nakipag-meeting ka? O gumawa ka ng sulat? Alin ba talaga totoo? O yung contact mo, anak ng patuting lawlaw, oo. kaya lang may humihingi ng tulong. Nang puto, may humihingi daw ng tulong. Na sa akin, yung ano ko doon is, Humihingi ng tulong. Baka may nagbabawi na naman ng investment nila. Baka may nag-withdraw na naman. Tulong. Kailangan na namin yung pera. Bigay mo na. nagkaroon tayo ng contact, hindi sa WhatsApp. Nagkaroon daw ng contact pero hindi daw sa warden. Ano ba talaga ang totoo, lawlaw? Anak ng patuloy, kanina sinimulan mo ng ng witness ka. Nakipag-meeting ka dun sa dun sa director. Tapos ngayon gumawa ka na lang ng sulat. Tapos ngayon may contact ka sa loob. Tapos ngayon ito na naman na sige, pakinggan natin. Mayores. Anak ng patuting talaga. Ngayon, ang contact mo naman, yung mayores naman doon sa loob ng kulungan, anak ng patuting lawlaw. Sino maniniwala sa iyo niyan? Anak ng patuting talaga yung mga pananalita mo. Halata talaga nag-iimbento ka eh. O ngayon, nakausap mo naman ngayon yung mayores naman. Anak ng patuting. Ano kaya sabi ng mayores mga kaibigan? Alam mo yun, Ma. Apa. Opo. Siyempre, pag hindi sumang-ayon si mga kaibigan walang pangako na matutupad. Ay, naku. Diba? Tinagtuday yan. Wala talagang gano'n. Ngayon pala dyan sa kulungan, kahit mataas na tao ka pa. Kasi mo sinabi, mayores na yun. Yung big time scammer. Mayores daw yung kausap niyo mga kaibigan. Paano kaya niya nakausap yung mga kaibigan? Diba? Hindi pwede basta-basta ngayon mga kaibigan makakausap yung mga ganong klaseng tao sa loob ng yung mga namumuno dyan sa loob mga kaibigan. Paano makakausap yun? Anak ng patuting kalawlaw, ang labo naman ang sinasabi mo. Yun nga Yung po. mga teammate niya, alam, scammer siya. Ugok! Di ba? Paratang ka lang, magpakita ka ng ebidensya, hindi yung talagang ipinamumukha mo sa mga supporter, sa mga tao na maniwala sa inyo. Kulang na lang magluluhod ka dyan eh. Wala namang naniniwala sa iyo, lawlaw. Huwag mo kaming paikutin dito at babasagin ka namin dito. Utang kinakilala malaking tao tapos malaking scammer. Yes. Isa pa ito mga kaibigan, walang utang na loob mga kaibigan, di ba? Kung kapit ng kapit kay lawlaw mga kaibigan, parang linta. O didikit kung sa may masisipsip. Naging kaibigan ko yung mga kaibigan eh. Plano ko sana mga kaibigan, papadala ko sana sa kanya tong relo na to mga kaibigan, no? Kasi nakita ko yung relo niya, medyo luma na mga kaibigan eh. Tara, 1,400 Canadian dollar ang bili ko dito mga kaibigan. Papadala ko sana sa kanya mga kaibigan, buti na lang, bumaliktad na. Huwag na lang. Diba? Ano ba modelo nito? Kaz 1010 ZAZ 1010. Diba? Pangalawa to sa pinakamura ng Tag Heuer na Formula 1. Pangalawa yan sa pinakamura. Pero libo pa rin na dolyaris mga kaibigan. Ngak pala, nag-unboxing mga kaibigan. Ito talaga pinagmamalaki mga kaibigan yung yung bag. Makita-kita ko mga kaibigan, ang tatak daw, coach daw ang tatak. Anak ng patuting, pinagmalaki pa mga kaibigan. Akala ko mga yung mga Hermes mga kaibigan, o kaya yung mga Prada mga kaibigan, o kaya yung mga LV mga kaibigan, yung pinadala.
Ay, nako po. Coach lang pala mga kaibigan. Dito, umikot ka doon sa lugar nung sa mga basurahan dito mga kaibigan. Makakatsamba ka ng gano'n. O kaya yung sa mga tambakan nung yung sa mga Hudyo mga kaibigan, kasi taon-taon yan, nagpapalit yan ng mga gamit. Nilalagay nila sa isang tambakan doon sa dito sa may IGA, mayroong malaking container doon na doon nila tinatambak yung mga minsan makakakita ka rin ng mga coat sa bag, minsan makakakuha ka pa nga rin ng mga yung mga original na mga Louis Vuitton, pero talagang mga gamit na, yung iba may mga butas na mga kaibigan, yung talagang mga pinaglumaan na ng mga mayayaman dito. Coach, pangmasa lang yan mga kaibigan, napakamura lang yan, walang walang mga kaibigan, hindi yan tinaturing na luxury items mga kaibigan, di ba? So kung ipagmalaki ng ngak-ngak mga kaibigan, sa bagay, galing sa pang-uuto niya mga kaibigan, may nauto na naman. O kaya baka yung nagbigay sa kanya mga kaibigan, baka iniregalo to, hindi na kursunadahan, pangit naman ito, coach, ibigay ko na lang kay ngak-ngak. baka i-promote pa yung YouTube channel ko. Pala doon, alam mo, yung pala, ano ba yung may paparating, ano yung word ko sa kulungan, yung ibig sabihin, may iko-complain ka, may isusumbong pa. Ngayon yan, di ba, Mayores, parang grupo daw pala yan. Ngayon, Meron ka isusumbong mo ang isang Apolakay. Sige, pakinggan natin. nalaman ko na kung ano tatak ni Kulaong sa doon. Chismis na naman yung mga kaibigan. Meron daw tatak si ating Apolakay mga kaibigan, pakinggan natin. Pando na po siya. Komando na daw po siya mga kaibigan, di ba? Pero kung real talk ang pag-uusapan natin mga kaibigan, ang namamahala sa loob ng kulungan mga kaibigan, sa mga inmates mga kaibigan, syempre BGMP ang namamahala dyan. Pero sa loob, meron yung mga pangkat mga kaibigan. Ang malalaking pangkat dyan mga kaibigan is BCJ, Sputnik, Bahala na Gang, Komando. 'Di ba? Yan ang malalaki dyan, yan ang Big 4 dyan mga kaibigan, 'di ba? Yung Big 4 na yan mga kaibigan, meron yan mga VIPs, 'di ba? Sila yung nag-handle ng mga high profile na mga VIP, 'di ba? Pag VIP nila mga kaibigan, kunyari halimbawa, VIP ka ng BCJ, VIP ka ng Sputnik, VIP ka ng Komando, o kaya VIP ka ng Bahala, protektado ka ng grupo na ito kung saan ka nabibilong dyan na pumuprotekta sa iyo mga kaibigan. Kumbaga, parang halimbawa si Apolakay natin mga kaibigan, hawak siya ng komando, palagay natin komando mga kaibigan. So, talagang ipaglalaban ito ng komando ng patayan mga kaibigan kasi VIP nila ito. Ganun yung laro dyan sa loob mga kaibigan. Pakinggan pa natin yung sasabihin ito ni Lawlaw. Okay? Pero normal lang po siya nakakulong ngayon. Normal lang daw na nakakulong ang ating Apolakay mga kaibigan. Wala ka na talagang alam, Lawlaw. Blackout na talaga ang news sa inyo, mga ulupong. Ingak-ngak, wala na kasi say, wala na alam, wala na. Hindi mo na alam kung ano yung nangyayari sa mga sirkulasyon ngayon sa loob ng FLM family, dun sa mga talagang trusted ni Francis Leo Antonio Marcos ngayon mga kaibigan. Wala na kasing Judas dito, di ba, nabalatan na kayo lahat. Ay, naku po, isa pa. Normal lang, ang pataas ni Mayor, sabi nga sa akin kahit yan, pagdating dito sa loob, iba ang batas ng mga nakakulong. Maaaring mga kaibigan, may nakakwentuhan to mga kaibigan, si Lawlaw. Siyempre sa lugar niya mga kaibigan, meron dyan mga ex-convict o merong mga dyan mga kaibigan, baka may nakakwentuhan to. Nagtanong kung nakulong ka na ba rito sa ganito? Sa ganyan lugar? Ay, oo, anong patakaran doon? Ganito, ganyan, ganito. Yun lang yun mga kaibigan. Invento na naman ni Lawlaw. Ay, naku, patuting ka talaga, Lawlaw. Ang Yes, man. Kala mo, masisilo mo pa kami dito, mapapaniwala nyo pa kami dito. Markado na kayo lahat sa FFCI worldwide. Ang supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, hindi ninyo makukuha, di ba? Yung katapatan namin kay Francis Leo Antonio Marcos ay hindi namin pinagbibili at hindi namin isusugal
sa mga taong katulad ninyo, mga traidor, ahas. 'Di ba? Yan ang real talk diyan, 'di ba? Gigil na gigil kayo kasi ang mga supporter lalong dumadami. Ang mansyon, ang FFCI lalong tumitibay. O, 'di ba? Talaga, ano? 22 takal, 22 sa takal. Ako, 22 daw na takal. Ibig sabihin ng mga kaibigan, yung takal, kunyari, nagkaroon ka ng kasalanan mga kaibigan, tapos tatakalan ka mga kaibigan. Usually, sa loob ng kulungan mga kaibigan, ang natatakalan, ayon din to sa isang kausap ko mga kaibigan na talagang humawak din ng posisyon dyan sa loob mga kaibigan, di ba? Ang usually natatakalan, yung mga nagnanakaw, yung nambabastos, lalong-lalo na, ng dalaw. Talagang yung mga kaibigan, talagang tatakalan ka talaga dyan mga kaibigan. Yun lang yung mga nakikita ko na yung magnanakaw ka, o kaya sasagot ka dun sa mayores, o kaya sasagot ka dun sa may mga katungkulan. Kasi may mga katungkulan yan mga kaibigan di ba? Kumbaga yung sa pangkalahatan, mayores, tapos kung may mga selda-selda, may mga mayor lahat yun, ganoon ang patakaran dyan mga kaibigan. Ewan ko lang dito sa na to, di ba? Kaya ko kwento ni Lawlaw kung paano naman yung version niya. Hay, naku Lawlaw. sakit mo? Sakit to? Anong masakit dun? Masakit talaga yun kung mararanasan mo yun, napapalo-palo ka. Di ba? Lalo na ngak-ngak. Naku, puto, pag nadali ka na dyan sa Malaysia, syempre mo talaga, feeling ka rich ka, feeling magaling ka Buto pag doon ka napasok sa loob ng kulungan dyan sa Malaysia, doon ka magsiga-sigaan, doon mo gamitin yung mga mo, tingnan ko lang hindi ka matakalan. Ay, lako po. Oo, 22 sa takal. Yun, alam mo sa nangyari kayo, nagkaroon na rin ako ng mga alam-alam sa loob ng kulungan. Nagkaroon na raw din siya ng alam sa loob ng kulungan. Okay, sige. Yun ang nakausap nito mga kaibigan. Pero sinasabi niya may nakausap daw siya ng mayores. Hindi ako naniniwala dyan mga kaibigan kasi yung alingan yan. Kwento ng pagong lang yan. Sumakmak, hindi na tayo mag-a-adjust. Alam na natin mangyayari sa atin. Sabi nila, di ba? Ayan, Patuloy nyo kami pag-iwahiwalay sa loob para masaya kami. Ang masakit na katotohanan, ang mga supporter ay nanatili kay Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Yan ang real talk dyan. Talagang hindi kayo makamove on. Di ba? Hindi kasi sumama ang mga supporter, ang tibay-tibay ng FFCI worldwide. Ay, nako po. Abang-abangan nyo pa yung good news sa Abente mga kaibigan. Masusurpresa tayong lahat nito. Pakinggan pa natin ang konti mga kaibigan. Ay, nako. tatanong po ni Ate Nori, Tingnan natin ulit yung kay The Kings mga kaibigan. Kung bakit parang dikit na dikit ito kay Lawlaw mga kaibigan Kasi merong merong mga kumalat na mga na mga yung nandoon sila mga kaibigan sa sa bahay ni Lawlaw mga kaibigan. Panay painom. Yung nagbigay pa ng red label, yung tagsi 750. Siyempre may pakim-kim yan mga kaibigan. O diba? Tingnan natin mga kaibigan. Konti lang. Susulyapan lang natin ng konti. Diba? Kaya naman pala mga kaibigan, nakasakay sa sasakyan ni Lawlaw. Kaya naman pala, naiintindihan naman pala natin Okay lang, sige. Pakinggan pa natin ng konti. Mando, ano po ibig sabihin? Grupo po yun sa loob. Ngak-ngak. Ang tawag dyan sa loob ay pangkat, hindi grupo. Pangkat, ang tawag dyan pangkat. Mararanasan mo rin yan, ngak-ngak. Sureball yan. Anak ng patuting ka, oo. Meron pang isa, kalaban ng komando doon. Hindi, pero si Nay, parang si Kulaong hindi naman komando Di ba nagkokontrahan na sila ngayon ng mga sinasabi nila? Ano? Komandot ng preso, komandot.
Di ba? Kung merong natalo dito mga kaibigan na napakalaki mga kaibigan, yung meron dito na nawalan na napakalaki, isa na ito mga kaibigan, si The King, isang talagang ang laki ng nawala. Talaga yung napakahalaga kasi mga kaibigan ng supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, lalong-lalo na doon sa mga vloggers na nagtatanggol kay Francis Leo Antonio Marcos. Yung mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, pag nakitang mahal mo si Francis Leo Antonio Marcos, nandyan sila, nagkukusa, nagbibigay ng tulong, pinasasaya mo sila, pinasasaya ka rin nila, di ba? Pero pag sinaktan mo si Francis Leo Antonio Marcos, wala ka talagang mahihita sa mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Kung hindi, ang mahihita mo ay yung bagsik ng mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Ito nakakakwentuhan ko sa Kings mga kaibigan, pero hindi niya ako naisipan na tawagan o ganito ganyan, dahil alam niya kung gaano ko kasulido kay Francis Leo Antonio Marcos. Alam niya yan na kahit kahit magkapipitan ng bayag, hindi ko ipagbibili ang paninindigan ko. Hindi ako maghuhudas kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? So, natuldukan na yung, kasi kwento-kwentuhan kami dati yan, lagi ako tumatawag sa kanya, ganito ganyan, di ba? Simula nung bumaliktad na siya at napunta na siya rito sa mga hudas, tuldok na kagad mga kaibigan. Wala nang question ask yung mga kaibigan. Wala nang usapan yun, di ba? Kalaban na siya mula nung bumaliktad siya. Pero kung nananatili siya kay Francis Leo Antonio Marcos, siyempre, mananatili din yung suporta ko sa kanya. Pero kalaban niya si Francis Leo Antonio Marcos. So, expected na kalaban ko na rin siya, di ba? Ganun lang yun. Wala. Nakakauli yung rapist yun. Di ba? Nagparatang, na ganito ganyan daw mga kaibigan. Di ba? Liable na naman yan. Patutig talaga. Kasama kaya ito mga kaibigan? Si Kiyama naman kasi, ipakita mo na ng buo, pasilip-silip lang eh. Nagtayo na lang siya sa sarili ng parinig. Dahil nga magkakaroon siya ng gang. I mean, pagiging normal siya doon na tao, hindi pwede yabang niya. Yes. Kasi doon, sa labas, Totoo na halimbawa, yan. yung mayores, sa labas ay snatcher lang. Pagdating sa loob ay mayores. Ngayon ito, sa labas ay mayabang ka, CEO ka. Pero pagdating sa loob, mas mataas pa yung snatcher sa labas at siya ang mayores. Hindi talaga lawlaw alam yung mga sinasabi niya mga kaibigan. May nakakwentuhan lang to mga kaibigan. May nakakwentuhan lang ito, di ba? Sa loob ng mga kaibigan, hindi basta-basta yung kunyari, snatcher ka lang sa labas, napunta ka sa loob, magiging mayores ka mga kaibigan. Hindi ganun ang proseso ng mga kaibigan. Kailangan, bago ka maging mayores ng isang pangkat mga kaibigan, kailangan yung tikas mo. Talagang matikas ka. Wala pa yata ako nabalitaan mga kaibigan na na snatcher na naging mayores. Di ba? Wala ako nababalitaan na ganyan mga kaibigan. Real talk yan. Di ba? Kung may kakilala kayo na nangulungan, di ba? Kahit anong pangkat yan. Di ba? Yung mga mayores, yan yung mga mga bumubuno na yan mga kaibigan. Mga heavy gatin mga kaibigan, kung sinasabi nga bigatin yung mga nagawang paglabag niyan sa ating batas mga kaibigan. Yun ang real talk dyan mga kaibigan. Pero yung sabihin mo na ka lang, petty snatcher ka lang mga kaibigan, bubuno ka lang ng mga isang taon kalahati, magiging mayores ka. Hindi ganun mga kaibigan. Ay law, paikutin mo lelang mong panot. Alipores na ang tawag sa kanya, Alipores. Ngayon, alipores na lang siya, ng mayores. Yeah. Yung pala, Totoo yan. Baka protektado ng mayores. O, di ba? Ang apolakay natin mga kaibigan, okay mag-alala at lahat ng sinasabi nito mga kaibigan, lahat ay puro kwentong kutsero lang mga kaibigan. May nakakwentuhan lang to sa kanto mga kaibigan na ganito, ganyan, ganito, o may nagkwento lang sa kanya na nagkaroon ng experience sa mga kaibigan. Kaya bumuo na naman siya ng kwento mga kaibigan para itatapik lang. Ganun lang yan. explain sa akin mismo nung mayor.
Ngayon, in-explain daw sa kanya mismo nung mayor. Sino ba talaga yung kausap mo? Yung mayor o yung mayores? Anak ng patuting. O paano mo nakausap? O palagay natin yung mayor. O paano mo nakausap yung mayor? Pinapasok ka ba sa loob ng BGMP? Anak ng patuting ka, Laulo? Ang labo yata kanya sinasabi mo. Ang labo yata kanya sinasabi mo, Laulaw. So ngayon, napilitan kasi di ba sabi ko nga kayo naidipot siya sa normal na selda na makasama Nailipat daw mga kaibigan sa normal na na selda. Ang Laulaw. Bleh. So malinaw na malinaw talaga mga kaibigan na wala na talagang naghuhudas mga kaibigan. So lahat nung pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan ngayon ay talagang maaasahan at solido. Walang pampersonal na interes, kundi purong pagmamahal, paghanga at pagbibigay ng respeto kay Francis Leo Antonio Marcos. So mabuhay mga ka-FLM, mga kasolid, di ba? Mabuhay tayo, di ba? Huwag tayong tutulad sa katulad itong mga tao na to, di ba? Nasala na di ba? nakakulong. Wala na siya takot yung kwarto. So ngayon, ang tatak na niya ay pumasok. Kasi kailangan na siyang tatakan kung saan selda siya papupunta. Ang daming alam mga kaibigan, kailangan daw tatakan mga kaibigan. Hindi ganoon yung mga kaibigan. Yung walang persahan doon mga kaibigan. Kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw mo, ayaw mo, 'di ba? Ganun lang yung mga kaibigan, ang real talk diyan, 'di ba? Pwede kang pumunta sa bahay ng sa bahay ng komando. Pwede kang pumunta sa bahay ng Sputnik. Pwede kang pumunta sa bahay ng Bahala na Kang. Pwede kang pumunta sa bahay ng BCJ. At ikaw ay kanilang VIP. So, wala kang tatak nito mga kaibigan, VIP ka, ibig sabihin poprotektahan ka ng pangkat na ito, 'di ba? Na sa kahit na sino mang grupo sa loob o pangkat sa loob na mambabastos sa'yo o gagawa sa'yo ng hindi maganda, poprotektahan ka niyan. Yan ang kaya diyan nagsisimula yung mga riot mga kaibigan dahil sa pagpoprotekta nila sa mga VIP nila doon sa mga nasasakupan nila. Yun ang real talk ng mga kaibigan, di ba? Oh. Ang ating Apo Lakay mga kaibigan, isa lang kwerna. Ibig sabihin nun, wala siyang tatak sa katawan. Wala siyang tinta, kung tawagin. Hindi siya nakatinta sa katawan mga kaibigan. Yun ang ibig sabihin nun. Hawak siya kung ano mang pangkat ito. Yun ang real talk dyan, di ba? Siyempre, magugulat yung kabila, putang ina. Hanggang loob, hanggang loob, may contact. Magugulat hanggang loob may kontak. Ugok! Sino lokohin mo, Laulaw? Anak ng patuting kami, papaikutin mo. Hanggang loob may kontak. Paliwanag mo ka, paano mo nga nakausap yung mayores? Sinasabi mo, mayor. Tapos kanina yung yung director general. Tapos yung warden. Tapos ngayon naging mayores na lang, mayor. Ano ba talaga, Laulaw? Ang gulo mo? Ang dali mong basahin, dali mong hulihin sa sarili mong bibig. Kami businessman. Business-minded hanggang oblo. Diba? Ito na talaga pinupukol mga kaibigan, pero once na makalipad ang ating agila mga kaibigan, paglabas mga kaibigan, wala na tong ibabala kahit ano mga kaibigan. Talagang nakatanghod na lang to sa mansyon, talagang magsisisi. Yung mga ilan-ilan na kasama nila mga kaibigan, magsisikalasan yung sa kanila mga kaibigan kasi marirealize nila na ano ba itong nasamahan ko na to? Ba't ko pinanigan to? Hindi naman pala totoo yung mga sinasabi nito, puro paninira lang pala. O, di ba? Ginamit nga nag-take advantage. Pero totoo kaya yung nahagap ko na chismis. Ito, chismis na, mga normal yan. Sa sikulaong daw, dati pag umuutot may tunog. Ngayon, pag upo sa kubeta, ayun na, tapos na. Kasi maluwag na. Sabi daw, pag upo sa kubeta, ayun na, tapos na. Maluwag na. Hindi natatalab sa amin yan, anak ng patuting, oo. 3 buwan na tayo mahigit dito, di ba? Kung ano man yung naririnig namin sa mga bunganga ninyo,
wala nang epekto yan, wala nang talab sa amin yan dahil wala namang kwenta, wala namang epekto, di ba? Kung nagkaroon ng epekto yung mga sinasabi ninyo, matagal nang sumama sa inyo ang mga supporter. Matagal na kami pumanig sa inyo. Pero hindi nangyari dahil napatunayan namin na nag-traitor lang kayo na ang tanging layunin nyo lang ay yung layunin ni Lawlaw. Kami dito FFCI, kayo lawlawen yan. Hindi nyo kami kaya dito sa FLM family. Sa FFCI worldwide, matibay kami dito. 87 countries, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo. Namamayagpag ang FFCI. Namamayagpag ang kabayanihang ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos. Real talk yan, di ba? So, yun lang yung reaction natin ngayon mga kaibigan, di ba? Mga kasinungalingan ni Lawlaw, mga inventong kwento ni Lawlaw. Bakit ko alam mga kaibigan? Ay, nako. Napasok din ako sa loob, mga kaibigan. Yan ang real talk. Nangulungan din ako mga kaibigan. Kaya, alam na alam ko yan mga kaibigan. Pero yung naging sitwasyon ko sa loob mga kaibigan is talagang talagang ako yung pinakamababa. Hindi ako VIP o hindi ako pumarehas ako sa oblo. Pero ang maipagmamalaki ko doon mga kaibigan, mula nung pagpasok ko doon sa oblo mga kaibigan, hindi ako nakaranas magbasahan sa flooring. 'Di ba? Dahil pagpasok ko pa lang mga kaibigan, sinalo kagad ako nung advisor. Kinuha kagad akong tauhan nung advisor. Di tauhan ako nung advisor. May tindahan yung advisor mga kaibigan. Di ba? Magaling din ako magmasahe mga kaibigan. Minamasahe ko yung advisor. Tapos minsan, nirekomenda ako dun sa sa Mayores. I-incheck yung Mayores namin dun. Kasi minamasahe ko rin yung Mayores. Binibigyan ako 20, 30 noong mga panahon na yun. Masahe ako ganyan. Tapos pag naman, natanggal naman ako dun sa sa advisor, dun sa tindahan, tinanggal ako sa tindahan. Siyempre, di ka masahe ako ng Mayores. Nilagay naman ako ng Mayores na na yung tawag rito, yung gater naman mga kaibigan. Bantay ako dun sa gate. Butan, may hawak akong batuta. Tapos, sandali lang ako dun sa gater tinahawak na naman ako ng Mayores. Siyempre, kalakal na masahe sa Mayores. Ang galing mo Ano naman Mayores, siyempre ikaw pa. Ganun ako. Diba? Nilagay naman ako ngayon dun sa yung CR ng mga VIP. Punta na doon, may kwarta mga kaibigan. Siyempre, pag nakita mo na lumabas yung VIP, sasalubungin mo na yung mga kaibigan. Kukunin mo yung daladalang tuwalya, kukunin mo yung daladalang sabon. Escortan mo yung papunta ng banyo. Siyempre, babantayan mo ngayon yung banyo kasi merong iba doon mga naninilip mga kaibigan. Siyempre, doon yung mga girlfriend nila, yung mga ano-ano nila, kasama nila doon ng banyo. Bantay-bantay. Paglabas mo niya, meron ka 10, 20. Ganon yung diskarte mga kaibigan, di ba? Pero kung ano yung dahilan kung bakit ako napunta rin mga kaibigan, siyempre, secret na lang. Pero, bakit ako nakarating ng Canada mga kaibigan? Di ba? Kahit na dumanas ako ng mga ganyang klase ng pamumuhay, dinanas ko sa aking buhay, is talagang hindi tayo naging masamang tao. Diba? Lumaban tayo ng parehas sa buhay, hinarap natin kung ano yung dapat nating harapin sa buhay. At ginabayan tayo ng Panginoong Diyos. Yun lang yung masasabi ko mga kaibigan, di ba? Kaya, ayan na, nasabi ko na rin mga kaibigan, nagaling ako sa loob, napasok si Lolo Miguel sa loob, nung araw. Di ba, matagal na panahon na yung mga kaibigan, napakatagal na panahon na. Pero, siyempre, hindi natin makakalimutan yung naging experience natin doon mga kaibigan. Ang inabot ko doon mga kaibigan, magbibigay ako ng isang pangalan lang mga kaibigan. Isang pangalan lang yung ibibigay ko na nandun din ako nung panahon na nandoon siya, di ba?
Peter ko. 'Di ba? Yun lang. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ka, Francis Leo Antonio Marcos. Ang paninindigan ko at ang katapatan ko is belong to you. Agbyag.